Kung ang work mo ay data encoder, mag-upskill na bago mahuli ang lahat. Okay, kung manual nyo pang ini-encode ang inyong data sa inyong database, ngayon gagamit tayo ng automation tools para automatic na mag-save ang inyong data sa ating database. Paano? Gagamit tayo ng N8N. Sabihin natin encoder ako. Ang daily kong ginagawa ay kapag naka-receive ako ng email sa aming client kung saan nandito yung data na kailangan kong i-encode manually sa aming system. Minsan nagko-consume siya ng 30 minutes to 2 hours ng aking oras sa trabaho. Depende sa dami ng data. Try natin i-automate to. Once na naka-receive tayo ng email sa ating client, ay automatic na natin siyang isi-save sa ating database. And automatic na natin re-replyan ng email na na-receive natin. Okay, ito yung workflow na nagawa natin. So dito i-automate natin yung manual na pag-encode natin ng data sa ating system. Let's start. Check natin yung Gmail trigger. First, make sure na nakalogin ng ating Gmail account. And dito sa poll time send mode natin, ang pinili ko ay every minutes. Dito sa filters natin, gumamit ako ng label names or IDs. At gusto ko lang i-check ay yung inbox natin. And dito sa inbox, ang gusto ko lang hanapin ay yung email na may subject na inventory email. Pero ito ay pwede nyo pang paltan or pwede nyo pang dagdagan ng condition natin, which is makikita nyo sa ating docs. And then dito sa ating node filters, pwede nyo i-click or i-check yung refine search in Gmails. So, makikita nyo rito sa columns na to or sa tables na to, ito yung ginamit natin condition. Makikita nyo dito sa subject, ang gusto ko lang i-check is yung may gantong subject na name or title. So, depende sa inyo kung anong condition ang gusto nyong ilagay or idagdag. Okay, going back sa ating triggers or nodes, make sure na naka-enable ang ating download attachment. Let's go to the next node, which is yung code node natin. So sa code node, pwede tayo maglagay ng mga codes natin. Dito sa codes, gumamit ako ng JavaScript para makuha yung attachment file na nandun yung data na kailangan natin i-encode sa ating system. Let's go sa next node, which is yung extract from file. Since na ang gamit natin or yung naka-attach na file is yung Excel, kailangan natin to para makuha lahat ng data dun sa Excel file. Next is append row in sheet. Make sure na nakalogin ang Google account ninyo. Tapos ang resource ay sheet within the document. Operation, append rows. And document is N8N inventory email. Or depende sa inyo kung ano yung nakreate nyong Google Sheet dun sa inyong Google Drive. So sa akin, N8N inventory email. So check natin yung ating Google Drive. So naka-create siya, N8N inventory email. And then dito sa inventory email natin is meron tayong column name na ID, product, and SKU. Okay, so going back sa ating workflow, dito sa sheet 1 lang ang ginamit natin. And then value to send is yung kailangan lang naman natin is yung product ID, yung product name, and then yung ating SKU. And lastly, yung reply to a message Gmail node natin. Make sure na nakalogin ng ating Gmail account. Resource, message, operation, reply, message ID ay galing sa Gmail trigger natin. So, ito siya. Kailangan yung i-drag and drop papunta dito sa message ID input natin. So, try natin i-drag and drop siya dito. And then, ang message na i-reply natin ay thank you. Bago tayo mag-execute ng ating workflow, mag-send muna tayo ng email sa ating Gmail account. So, try natin mag-create ng email. Mag-send tayo ng email sa ating email. Codeyani, yung gamit ko ay codeyani.dev. And then, dun sa subject natin, kunin natin yung sa filters na inventory email. So, lagay natin dito. And then, sa body ay kahit ano. So, test automation. Auto save data. And then, mag-attach tayo ng file kung saan nandito yung data na i-encode natin. So, check natin yung data na i-encode natin. Ang laman niya ay yung product list. So, doon sa ating automation workflow natin is sinasave lang natin is yung ID, product name, and then yung SKU. So, going back, once na sinend natin to, dapat magsisave yung product data natin. Okay, try natin i-send. And then, dito, try natin i-execute. Okay, nag-process successfully ang ating workflow. Check natin ang ating append row in sheet. So, makikita nyo dito sa JSON, ayan, sa output section,
display niya yung mga data na i-insert natin sa ating Excel file, which is yung product ID, product name, and then yung SKU data natin. Okay, try natin i-check laman ng ating Excel file. So, N10 inventory email, na-insert niya yung product data natin. Okay, so ngayon, kailangan natin i-check kung naka-receive ng acknowledge reply yung email na pinansend natin. Yep, naka-receive siya ng thank you message. Kung sa tingin mo nakatulong tong video na to sa'yo, please like, share, and follow to get more video like this. Salamat!